Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Sa programang katulungan ng palaman upang sa mga gawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Huwag kayong magkagulo, huwag kayong magkagulo. Ay, nako. Baka mamaya, ang inyong lingkod ay madapa. At mabangga ninyo. Alam nyo, galing tayo sa Senate hearing, ano? Kaya ganito yung ating figura. Ating forma. Ayan. Nagjo-joke lang ho tayo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang pong dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Yan, sa Japan, Singapore, Canada, Austria, sa US, sa Singapore, ayan, sa Singapore, Saudi Arabia, sa Malaysia at Dubai. Yan, dyan ho, marami ho tayong mga viewers ho dyan, mga nanonood, ano, lalo na yung mga OFW na talaga naman ho na malaking tulong. Malaking tulong sa ating bansa, ano, sa pamamagitan ng kanilang pagpapadala ng mga dolyar sa kanilang pamilya. Ayan. Kung wala sila, wala tayong dolyar dito, ano?
Sila ho ang nagpapasok ng dolyar dito. At syempre, kailangan na kailangan ho natin ng dolyar para sa mga bibili naman natin na ang ginagamit ang pambayad ay dolyar. Ano? Ayan. Kaya ang tawag sa kanila, sila ay mga makabagong bayani ng ating bansa. Mga bayani. No? Alright? So muli, tayo po ay magsama-sama sa isang oras po nating programa. Pagos po tayo hanggang alas 6. Tayo po ay magbabalitaan at pagtalakay sa likod po ng mga balita. Siyempre, ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala. Ayan. Araw tayo ng Miyerkules, September 13, 2023. Ito ho yung edisyon po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Miyerkules, Wednesday edition. Ano po? At syempre, araw tayo ng Miyerkules. Ayan, unahin na ho natin ang pamimigay, serbisyo publiko ng DZWG Broadcasting Studio. Ang pamimigay ng gamot. Kami po rito ay nagkakaroon din kami rito ng medical mission. Medical mission po, oo. Namimigay kami ng gamot. Gamot po doon sa mga nakakalimot. Yan. Ang pangalan po ng gamot ay Paalala. Paalala RX. Ayan. Kasi ho, araw ng Miyerkules, syempre simbang baklaran. Simbang baklaran. Ayan. Kaya ang mga deboto, ang ating po mga deboto, ayan, ay meron silang debosyon. Kapag araw ng Miyerkules, sila ay magnunubina. Ayan. Dahil naipangako nila yan. Naipangako dahil nakatanggap ng himala sa kanilang buhay. Yung iba naman, puspus. No? Puspus ng kanilang pagnunubena dahil din sa mayroong hinihiling. Meron diyang iba ang kahilingan, anak, hindi pa nagkakaanak. At wala namang diferensya. Pero hindi pa nagkakaanak, kaya ang nilalapitan ang ating Panginoon. Oo naman. Manalig ka lang. Manalig ka lang na ang iyong kahilingan ay ipagkakaloob. O kaya ay tinanggap mo na. Oo. Ariin mo na, angkinin mo na, claiming. I-claim mo na ang iyong kahilingan ay binigay na sa iyo. Ayan. Kaya kung ikaw ay gusto mo mag-anak, syempre magbubuntis ka niyan, magbubuntis ka niyan. At bago ka mabuntis, 'di ba? Pagbuntis ka na, maglilihi ka. Kumain ka na. Kumain ka na ng mga pinaglilihan mo. Yung mga maaasim, mangga. Ayan, mangga, santol. Wag wag tawag rito, wag kakain. Wag kakainin yung mga prutas na baka makahiligan ho ninyo. Tawag dito, mapaglihan ninyo yung saging na kambal. Yan magkatikit. So, naku, baka kambal din yung anak nyo. Magkatikit.
Oo, join tawag doon, join twins, ano? Oh. Kaya 'yon, huwag kakain ng mga ganun. Yung mga normal na prutas na ang bunga. Ano? Yan. Kasi sabi, 'di ba? Sabi kapag kung ano yung napaglihan mo, yun daw ang lalabas sa bata. Totoo ba yun? Hindi. Siyempre, sa iyong pananalangin, di ba? Sa Inang Birheng Maria, sa ina ng laging saklolo, ang idadalangin mong anak, malusog. Yan. Malusog, maganda, mabait, masipag. O, yan. Magalang. Yan na, ihihilingin mo lahat yan, yan ang hihingin mo. Huwag kang kailangan kumpleto. Baka mamaya, pag sinabi mo, kahit ano. Kahit ano. Oo, ayaw. Kailangan specified ho. Kung lalaki, lalaki. Kung babae, babae. Pag sinabi mo kahit ano kung bigay, baka mamaya. Di ba? Maging membro yan ng ng federasyon. Kailangan tayo, specific ang paghingi ng sa ating mga panalangin. Kukumpletuhin, wag kulang. Ay pag sinabi mo na ito lang, maganda lang. Kailangan may kasamang maganda na matalino pa. Ganyan. Di ba? Pag masipag, yan. Pag masipag, may kasama din 'yon. Mapagbigay. Kasi pag masipag, kumikita, kinakailangan magbigay. Di ba? Mag-surrender ng sahod sa kanyang ina. Meron na sumusweldo ng mga anak. Tignan nyo, sumusweldong mga anak, hindi na nagbibigay sa nanay, sa tatay. Samantalang sila ay, alam niyo, pogi-pogi ko, no? Napansin ko sa screen, eh. Ang sarap pala magsuot ng ganito, no? Lalo na't ang lamig sa studio. Hindi ka giginawin, eh, oh. Dahil talagang ispututing ka, eh, oh. Tuloy ako. Naiba tayo, Naiba. Alright, So, ganyan ho, Ganyan ang gagawin natin. Para yung pananalangin, kumpleto. Ano po? Alright. So, syempre, sasakay tayo ng pampasaherong bus dyan o jeep o anong pa man, mag-iingat. Mag-iingat to lalo na sa mga jeep. Yan. Lagi nating papaalala na huwag hahabulin ang jeep. Hayaan na doon kayo tumayo sa jeepney stop. Huwag kayo makipagsabayan, lalo na yung mga may edad na. Huwag kayo makipagsabayan na humahabol sa jeep. Hayaan nyo siyang huminto. Marami pa naman jeep na masasakyan. Huwag kayo nakikipag-agawan. Kasi sa pag-aagawan kunwari, kala nyo, pasahero lahat. Andyan ang mga mandurukot. Andyan ang mandurukot. Kaya, mag-iingat. Syempre, kung hindi ka na makikipagsabayan sa kanila, hindi ka mabibiktima. Kasi ang focus mo, makasakay ka, pero, kunwari, tinutulak-tulak ka ng nasa likuran mo, nasa gilid mo, yung pala, niyayanig ka lang para hindi mo mapansin na kinakapkapan ka na pala. Gumagapang na ang kanyang malikot na kamay sa bulsa mo, sa bag mo, at kinakapa-kapa ang cellphone at pitaka mo. No?
Yan. At kung sa loob naman na, oh, alerto. Tingnan lahat ang katabi. Oh, pag nakita mo ang pagmumuka, hindi mapagkatiwalaan. Pag hindi mapagkatiwalaan, alisto ka na. Oo. Pero hindi ho. Mga nakaporma rin ho yan. Mga bihis na bihis din ho yan, mga mandurukot. Hindi mo mahalata. Basta papansin ninyo, yung may mga bag. May mga bag naman na malapad ang bag, malaki ang bag, pero mapapansin mo wala naman laman. Iyan ay panakip, pang-cover sa kanilang kamay na gagapang. Nasaan ba yung sample natin? Pakikita natin ang sample. Halimbawa, ayan, ito. Ayan, nakaganyan ho yan. O kaya nakaganyan. Andito ho ang kamay. Yan, ayan, nandyan ang kamay. Tinatakpan niya at umaano-ano ho yan. Malikot. Yan, gumaganon ho yan. Bumababa. Kakalikot na yan dun sa bag na katabi, sa katabi niya. At kung ano naman, yung bag na lalo na. Nako. O kaya folder. Envelope. Long envelope. Yan, mga panakip. Kala mo, at mapapansin nyo talaga. Kasi, kahina-hinala kasi nga, nakakover yung kamay niya. Hindi nakalantad. Ayan, may kasama yan. Ang kasama niyan, yung isa naman ay sisiksikin ka para hindi ka makaiwas. Dalawa yan, magkabilaan. Dito at saka dito, nakatabi mo. Yung isa ang nandudukot, yung isa sinisiksik ka para iurong ka. Gaganunin ka niyan para hindi ka mapalayo. Kahit yan ay nararamdaman mo na habang sinisiksikan ng isa, hindi ka makakaporma. Kaya yan yung mga modus, mga modus nila yan sa pandurukot. Pag ganyan, wag mong bibistuhin, bumaba ka na lamang. Kung hindi ka man nadukutan, umiwas ka na lamang. Kasi, yan, handang manakit ang mga tao na yan, na mga kampon. Kampo ng Diablo. At walang mga pakundangan yan. Talagang, yan, gawain na ho nila talaga yan. Mahirap na ho rin sila mapagbago. Maliban na pag yan ay tinubuan na ng mga bulu-buluto, bukol-bukol sa katawan, halos hindi na makalakad. May mga ganyan, Yan, pag nakaranas sila ng mga ganyan, ay, nako, doon na lang ho nila marirealize, nako, eto na ang kaparusahan ko. Pinaparusahan na ako. Kasi, alam nyo, kayong mga mandurukot, hindi man kayo nakikita, napapansin, ng mga dinudukutan ninyo. Kitang-kita kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa inyong ginagawa. Kaya kayo ay makailang ulit kayong nakakapandukot, yaan ay binibigyan ka ng pagkakataon na mamagbago. Di ba minsan zero? Minsan wala, di ba? Di ba? Gusto ng Panginoon na maisip mo na mali ang ginagawa mo. Pag naisip mo na yon, ayan na. Doon mo marirealize na ikaw ay nagkakasala. Nagkakasala ka sa batas, nagkakasala ka sa ating Panginoon. Kaya yan, mag-ingat po tayo sa kanila. Pagsakay-sakay, mga mandurukot, snatcher, ang cellphone, wag hong ilalantad sa maraming tao.
Lalo na ang cellphone, ang tatak ng likod, makikita sa likod. Yung prutas na may kagat. Nako. Yan ang mainit ho sa kanila. Mga alahas. Ibulsa na ho. Sige lang. Sa mall na lang ho kayo ano niyan. I-display. May mga lugar na dapat i-display ang inyong gustong pamporma, inyong mga alahas, sa party, yan. Yan nyo lang susutin. Pero yung mamamalengke kayo, punta kayo sa maraming tao, naku, lalo na, di ba, gagabihin ka, naka-display yung ano mo, yung cellphone mo, ay, yung mga alahas mo, ma-hold up ka niyan. Ano? Yan, ang ating medical mission ngayon. Medical mission, ano? Yan ang gamot na ating pong pinamigay sa araw na ito. Yan, para sa mga taong nakakalimot. Okay? Alright, dako po tayo sa ating pong ibang pagtalakay. Talakayin po natin ito pong ating pong mga paliparan, itong Ninoy Aquino International Airport. Aba, tuloy-tuloy na pala, no? Tuloy-tuloy na pala ang plano diyan na maging pribado. Kawawa. Oo, kawawa naman po, yung mga manggagawa dyan, mga empleyado, na kung saan baka siyempre, di ba, pag iba na ang may-ari niyan, na pribado na, siyempre magbabawas ng tao, no, magtatanggal ng tao. Ayan, di marami ngayong mga empleyado dyan, siyempre yung mga may edad na, baka yaan ang mapuntirya. Ang mga may edad na, lalo na yung dyan, yung may mga kaso. Yan ho yung mga napupuntirya dyan. Yan ho ang plano ho dyan sa eto po, yung hong pribado ng ating mga paliparan, tinututulan na nga ho ng mga manggagawa po dyan, ang samahang manggagawa sa paliparan ng Pilipinas. Yan, SMPP. Tinututulan po nila, yan po ang union dyan sa paliparan, samahan ng mga manggagawa. Yan nga, tinututulan ho nila yung pagsasapribado ng NAIA, at pag-takeover ho sa mga pangunahing paliparan po ng bansa. Ang sinasabi pong plano po dyan, para sa pribitasyon ay magpapaalis po ng humigit kumulang. Naku, humigit kumulang na 1,300 empleyado at maaaring magpalitaw ng mas mataas na bayad sa mga serbisyo sa paliparan na maaaring makasakit sa mga manlalakbay, lalo na sa libo-libo nating mga OFW. Yan ang nakikitang epekto ng mga manggagawa diyan sa NAIA, yung mga empleyado. Imagine, maapektuhan 1,300, ang dami po niyan. At hindi lang daw yun, nakikita ho nila, tataas ang mga bayarin. Yan, tataas ang mga bayarin sa NAIA. Yan ang pinangangambahan ng mga manggagawa. Kaya't ganun na lamang po ang kanilang pagtutol, sa pagiging sa plano pong gawing pribado ang NAIA. So dito po sa kaulat po, tinututulan po nga ng SMPP ang
privatisasyon na ito dahil walang ebidensya mula sa ibang mga privatisasyon sa paliparan na naghahatid sila ng anumang measurable benefit para sa mga manggagawa, pasahero, nagbabayad ng buwis o publiko. Ang pananaw na ito ay ibinahagi ng International Air Transport Association, ang global body na kumakatawan sa mga commercial airline. Ayan. So ayon po sa AITA, Chief Executive Officer na si Alexander De Juniac, wala pa silang nakikitang pagsasakpribado sa paliparan na sa mahabang panahon ay naghatid sa mga ipinangakong benepisyo ng higit na kahusayan para sa mga airline at mas magandang karanasan para sa kanilang mga customer. Ngunit sa kanilang ang pananaw ay ang pagmamay-ari ay pinakamahusay na ipaubaya sa mga kamay ng publiko. So, nakikita ho nila na sa gagawing pagpapapribado ng NAIA, so wala daw hong magandang benepisyo, walang idudulot na maganda sa kanila. At yun na rin daw po ang naranasan nila noong pong isinapribado yung isang paliparan po natin. Oho. Ang tinutukoy nilang paliparan, hindi tayo nagkakamali, ang Clark. Ano ho? Ayan. So, ang SNPP ay nagpahayag ng mga pangamba sa isang pikit. Oho, yan ay ipinahayag po nila nung sila ho ay nag-pikit, nag-rally sa harapan po ng Senate, sa Senate. At yan ay nais po nilang iparating sa kaukulan ng mga senador ang kanilang hinaing na yan. Itinaon po nila yan sa budget hearing ng Department of Transportation. Ano ho? Ayan ha. Teka lang ho. At ating pong maglolobat po tayo eh. Ayan. Alright. So, sa isang pahayag, sinabi ho ni, ayan, ng presidente po ng samahan ng manggagawa sa paliparan na si Ginoong ang presidente ay si Ginoong Andy Bertasio, na ang panawagan para sa bidding ay inilabas ng DOTR noong Agosto 23. Ngunit ang pinakamahalagang faktor sa mga operasyon sa paliparan, ang mga airport workers ay naiwang nakikipagbuno sa kadiliman tungkol sa kanilang seguridad sa trabaho at iba pang paggawa. Alalahanin kapag kinuha ng mga private concessionaires ang mga trabahong kasalukuyang ginagawa nila. Ayan. Nais ho ng unyo na mapansin ng mga opisyal ng DOTR. Gayon din ng mga senador ang kanilang kalagayan dahil mabilis ang takbo ng orasan sa ilalim ng inilabas na timeline ng privatisasyon. Inaasahan ng DOTR na magkakaroon ng concession agreement ang mananalong bidder sa unang quarter na susunod na taon. Ayun na. Oho, nagkakaroon na ho pala ng bidding. Oho, ano? Kaya sila ho, ang mga manggagawa ay nangangamba na sa posibleng mangyari nga po sa kanila. Sana itong mga pangyayaring ito, no? Hindi ba nagkaroon ng mga konsultasyon nito sa mga manggagawa? Siguro meron naman, kung kaya nga lang talagang tinutulan. Tinututulan nila ito hanggang sa ipagpatuloy
Department of Transportation yung kanilang paghangarin na mapa-privatization na ho ito. Ano? Ah, kung papansinin ho ninyo, no, ang atin nga ho kasing paliparan din, ano, talaga namang ho hindi hindi ma-improve. Ano ho, yan, katulad niyan, yung mga nakaraan. Mga nakaraan ay palaging nag-brown out. At mga pasahero nagrereklamo. Hindi ba, parang parang hindi na ba kaya na patakbuhin o pangasiwaan yan? Ha? Sa elektrisidad lang hirap na at laging brown out. Oh. Worst airport, na naitala tayo, ang paliparan natin ay kabilang sa mga worst airport. Kung saan hindi pa ho yata yan nababago. Alam mo? Ayan, kaya't napag-isipan ng DOTR na isa pribado na. Bakit ano bang kakayahan ng mga opisyal kumpara sa kakayahan din ng mga pribadong magma-manage ng paliparan? Hindi ba sapat ang mga kaalaman para mapangasiwaan ng maayos? Ha? Kulang ba tayo? Mahina ba ang mga engineero natin dyan? Mahina ba ang ating mga dyan? Kaya natin ibebenta? Kaya natin isa sa pribado? Ano ho? Ubos na. Nauubos na ang ating mga ang mga asset ng Pilipinas. Dahil po sa iba na nagpapatakbo. Ano? Ba? Ano nangyayari? Wala namang wala namang gumagalaw. Just do it daw. Ba, maganda to. Medyo automatic na tong aking rito. Ano ho? Yan, no? Ang koordinasyon, talakayan, pakikalahok at presentasyon ng unyo sa mga plano, programa at kaugnay na aktibidad tungkol sa reorganisasyon, re-engineering, privatisasyon at anumang nauugnay na aktibidad na nakakaapekto sa mga kondisyon ng trabaho ng mga membro ng Union ay itinadhana sa ilalim ng Article X Section 3 ng MIA SMPP Collective Negotiation Agreement. Nako, meron pa yata sila din na nalalabag dito. Bilang karagdagan, ang mga international na pamantayan ng panlipunang dialogo sa pagitan ng mga pangunahing stakeholder ay dapat magpatibay sa proseso ng privatisasyon ng mga paliparan. Yan. Para bang yung dialogo parang wala yata, hindi yata nagkaroon ng dialogo bago isakatuparan ang proseso ng privatisasyon ng paliparan. Tinaas ng SMPP ang posibilidad na ang kanilang mga miyembro ay dumaranas ng kaparehong kapalaran ng mga manggagawa sa paliparan sa Mactan at Clark. Ayun, sa Mactan at Clark na nahiwalay sa serbisyo upang sumali sa kanilang mga pribadong konsesyonaryo sa ilalim ng mga bagong kontrata na may pangako ng mga regular na trabaho, higit pang mga benepisyo na hindi natupad. Naku po, ayun na. So, ganun pala ang nangyayari. May mga pangako, na kapag napa-privatization o na-private yung paliparan, may mga pangako na napako.
Oo, mga benepisyong hindi na ibigay at mga dapat na irregular ang empleyado pero hindi nga nangyari. So yaan ang mga pinangangambahan ng ating po mga trabahador at manggagawa dyan sa NAIA. 1,300 po sila. Ano po? So ipinaliwanag po ng Union na ang mga manggagawa ay mawawala ng job security. Habang ang mga rate sa mga serbisyo sa paliparan ay tumataas sa mga kaso na kinasasangkutan ng ilang airport privatization na nagpapahayag pa na ang karamihan sa mga pinakamahusay at modernong palipara sa mundo ngayon ay nananatiling pampubliko. Sinabi ni Bertasio na hindi na kailanman tutol ang Unyon sa modernisasyon ng ating pangapangunahing paliparan dahil ang mga dekalidad na serbisyo sa transportasyon sa bansa ang pangunahing tungkulin ng gobyerno. So, antabayanan na lang natin. Kung saan makakarating itong kanilang hinaing, itong kanilang pagtutol. Antabayanan ho natin hanggang saan makakaabot, mapakinggan ba sila, at tulungan ba sila ng ating mga senador, at so wala tayong magagawa kundi antabayanan na lang ang mga susunod na kabanata diyan sa gagawing pong private na ating mga paliparan lalo na diyan sa NAIA. So gaganda ba ang serbisyo? No, yan ang mga katanungan. Magiging regular ba? May experience na daw sila na hindi naman natupad na maging regular. Yung serbisyo mapapabuti ba? Na mapapaganda? At ilan ang mariretain na manggagawa? Ilan ang matatanggal o lahat ay matatanggal? Kawawa naman. So madadagdag lang yan sa listahan ng DOLE sa mga listahan ng mga taong walang trabaho sa ating bansa. Madadagdag lang po yan. At siyempre, hindi rin ho ganun kaano yan. Andyan na. Nag-uumpisa na ang kanilang pag-iingay para makarating ang kanilang sentimiento sa ating pamahalaan. Sana wala namang magiging problema kung titiyakin lang ho talaga ng ating pamahalaan ng DOTR na hindi maaargabyado ang ating mga manggagawa. Hindi sila maibigay sana at yung serbisyo din. Yung serbisyo sa paliparan dapat matiyak din ho yan na lalo na ang ating pasilidad kailangan ay makitaan ng mga magandang development ng ating ating pong paliparan. Kung minsan nga, di ba, biglang bumabagsak yung Kesame. Naalala ho ninyo, bumagsak ang Kesame ng paliparan. Yan. At ang mga airline companies parang hindi hindi masupil ang mga pagkakamaling nagagawa, mga paglabag
mga paglabag ng airline company sa kanilang mga customer. So, wala. Kaya yan ang mga katanungan po dyan. Yan ang mga katanungan. Alright, bago po tayo dako sa ikalawang yugto ng ating programa, ang ating pong balitaan. Eto, tayo muna ay magbabati. Babati tayo. Yun, good afternoon everyone. Sabi ng aming executive President and CEO, Joseph Guillermo. Paring Crispin Lambayang, gandang hapon po sa lahat ng DCWG. At ayun, si Zarmay. Sarmay, Laurenio, Guillermo. Alright. So, sige. Tayo po ay dadako na po tayo sa ikalawang yugto ng ating programa at narito na po. Yan. Ang ating pong mga ulo ng balita. AFP Chief of Staff General Bronner at US Ambassador bibisita sa EDCA site. Mga produktong mabibili sa Kadiwa Center, mabibili na sa Kadiwa Online Pabili. Pinakamahal na bigas na mabibili sa mga palengke sa Metro Manila, nasa 65 piso na kada kilo. Ayon yan sa Department of Agriculture. COMELEC inaprubahan ang exemption ng subsidiya para sa rice retailers mula sa spending ban sa BSKE 2023. Mga nagsilbi sa mga simbahan sa nakakandidato sa Barangay SK eleksyon, pinagbibitiw sa pwesto ng isang obispo. Department of Justice, tutol sa paggamit ng mga anonymous video bilang ebidensya. Department of Health, pinapakasuhan ng grupo ng mga health workers dahil sa ilang bilyong pisong halaga ng mga nasirang gamot. Dating Administrasyong Duterte, talo sa kaso kontra Rappler CEO Maria. Single ticketing system sa Metro Manila, hindi pa pinal, ayon yan sa MMDA. Pagkor nagbabala sa dumaraming peking gaming site, nagamit ang kanilang logo. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper at operators, sinimulan na. Australia, sisimula na sa susunod na taon ang pamimigay ng work and holiday visa sa 200 Pilipino. Magsasagawa ng pag-iinspeksyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site ngayong araw sina Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at US Ambassador to the Philippines Mark K. Carlson, kasama si United States Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Layo ng mga ito na makita ang mga tinatayong EDCA facility sa Lalo Airport at Naval Base sa Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan at ang mga kumpletong EDCA project sa Base Air Base Pampanga. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto,
Ang pagbisita ay pagkakataon din para sa mga opisyal na makita ang potensyal ng mga base para sa iba pang mga pasilidad na susuporta sa humanitarian and disaster relief activities. Ang pagbisita sa mga EDCA site ay paunang aktibidad bago magpulong ang Mutual Defense Board Security Engagement Board sa Camp Aguinaldo bukas. Sinabi pa ni Ileto na ang mga aktibidad ay sa sentro sa kooperasyon militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagsulong ng pambansang depensa, regional security at humanitarian and disaster relief or efforts. DZGG. Maari na ngayong mamili ng mga produktong agrikultura na ibinebenta sa Kadiwa Center sa pamamagitan ng Kadiwa Online Pabili. Ayon kay Bing Isunga, Store Manager ng Department of Agriculture, Agribusiness Development Center, hindi lamang limitado sa mga gulay, karne, bigas ang maaring mabili sa Kadiwa Online Pabili. Kabilang din sa mabibili sa mas murang presyo ang mga produktong gawa ng mga magsasakang miyembro ng mga kooperatiba. Pero sabi ni Isunga, limitado lamang sa 3 kilo kung bigas na 41 at 45 pesos ang bibilhin online at sagot na mga mag-o-order ang shipping fee. Bukas ang Kadiwa Online Pabili mula Lunes hanggang Biyernes at alas 8 hanggang alas 2 ng hapon at alas 8 hanggang alas 12 naman ng tanghali kapag weekend. DZGG. Mabibili sa halagang 65 piso kada kilo ang pinakamahal na retail price ng bigas sa mga palengke sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng DA, ang retail price ng imported at local rice noong September 12 ay naglalaro sa 41 piso hanggang 65 sa rehiyon. Ang pinakamahal na bigas ay ang imported special na mabibili sa presyong 53 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Habang pinakamura naman na presyo sa NCR ay 41 pesos kada kilo hanggang 45 para sa local regular milled rice dahil na rin sa pinaiiral na price cap ng pamahalaan. DZGG. Inaprubahan ng Commission on Election o COMELEC ang hiling ng DSWD na huwag isama ang subsidiya ng rice retailers sa spending ban para sa barangay at SK election ngayong taon. Sa bisa ng isang memorandum na may petsang Setyembre 11, pinayagan ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang pagpapatuloy ng paglalabas, pamamahagi at paggasta ng public funds na may kaugnayan sa tulong pinansyal ng rice retailers na apektado ng price cap. Sa kabila nito, pinaalalahanan naman ni Garcia ang DSWD na hindi dapat mamulitika ang anumang pamamahagi sa assistance to individual in crisis situation mula October 20 hanggang October 30, maliban sa mga tulong na normal nang ibinibigay sa mga kwalipikadong individual. Hindi rin dapat na mapigilan nito ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga kaso kung saan nagawa ang ipinagbabawal na gawain sa ilalim ng Omnibus Election Code. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwan ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. House Speaker, pupulungin ang mga opisyal ng oil companies kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet, pupulungin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng mga kumpanya ng langis para talakayin ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Layunin ng hakbang ni Romualdez na mahanapan ng solusyon ng halos lingguhang oil price hike sa layuning maibsan ang mabigat na pasanin ng publiko. Ayon kay Speaker Romualdez, ang mataas na presyo ng produktong petrolyo ay sanhi ng pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan at bukod sa taliri ng kamay ng gobyerno dahil sa Oil Deregulation Law,
Pero ipinunto ni Romualdez na ang binibenta ng mga kumpanya ng langis ngayon sa bansa ay hindi pa ang kanilang nabili sa mataas na presyo. Bunsod nito ay nais ni Romualdez na marinig ang solusyon ng mga oil companies kung paano o ano ang dapat gawin ng pamahalaan at oil players upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Binanggit din ni Romualdez na sisilipin ng Kamara ang mga nakabinbing panukala na naglalayong amyendahan ng Oil Deregulation Law. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Hinimok ng isang obispo ang mga individual na nagsisilbi sa simbahan na magbitiw o bakantihin ang pwesto kung sila ay tatakbo sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Partikular na hinimok ang mga opisyal at membro ng mga organisasyon sa simbahan. Sa inilabas na guidelines ni Bishop Dennis Villarojo ng Malolos, dapat ay magpasa ng leave of absence ang sinumang nagsisilbi sa simbahan kung sila ay tatakbo sa eleksyon sa October 30, 2023. Anya, maaari nila itong ipasa sa pamunuan ng simbahan kung saan sila nagsisilbi. Dagdag pa ni Bishop Villarojo, sakaling hindi nila ito magawa ay otomatikong wala na sila sa pwesto. Iginit ng obispo na sa pamamagitan ng guidance na ito, hindi magagamit ang simbahan at hindi rin magkakaroon ng pagkalito sa pagganap nila sa kani-kanilang trabaho. Sakali naman hindi pinalad na manalo ang mga naghain ng kanilang leave of absence, ay makakabalik naman sila sa pwesto at makakabalik sa serbisyo sa simbahan. DZWG. Tutol ang Department of Justice o DOJ sa paggamit ng mga anonymous sa video bilang ebidensya. Naniniwala si DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano na maaaring maabuso ang paggamit ng mga video recording bilang ebidensya na nagmula sa mga anonymous o hindi kilalang individual. Payag ito ni Clavano kaugnay sa hirit ni Attorney Raymond Fortun sa Korte Suprema na magamit ang mga video recording bilang ebidensya sa hukuman kahit mula pa sa hindi nagpakilalang tao. Ayon kay Clavano, bagamat suportado niya ang mungkahi ni Fortun sa intensyon na mapabilis ang paggamit ng hustisya sa krimen, ay may mga dapat ikonsidera. Inalimbawa rito ang privacy o consideration at credibility consideration na maaaring maabuso kung magmumula lang sa hindi naman tukoy na kumuha ng video na hindi credible o kapani-paniwalang ebidensya sa korte. Sa kabila nito, sinabi ni DOJ spokesman na napapanahon ng pag-aralan kung kinakailangan amyendahan ng rules on electronic evidence dahil sa mga naglalabasang anonymous video sa internet. DZWG. Pinakakasuhan ng grupo ng mga health workers ang ilang opisyal ng Department of Health o DOH dahil sa nasayang o na-expired na gamot na nagkakahalaga ng 7.4 bilyong piso. Sinabi ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza na isang kalabisan na ang ginawa na ito ng DOH, kaya dapat ay managot. Kasabay nito, hiniling ng grupo sa Kongreso na ang dapat na 2024 budget ng DOH ay mapuntang direkta sa maintenance at ilang gastusin ng 79 na DOH affiliated hospital para maiwasan ang pagkasira ng mga gamot. Magugunitang inilabas ng Commission on Audit noong Setyembre 6 na mayroong mahigit 7.4 bilyong piso ang nadiskubre ng expired na o may danyos dahil sa overstocking at ito ay hindi na i-distribute ng tama. DZWG. Talo sa kaso ang dating Administrasyong Duterte laban kay Rappler CEO Maria Riza. Ibinasura ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang isang tax evasion case laban kay Maria Ressa. Ibig sabihin, lusot at absuelto na si Ressa sa lahat ng 5 tax evasion cases na inihain sa kanya sa ilalim ng Duterte administration.
Sa desisyon ng korte, pinawalang bisa si Reza at ang Rappler Holdings Corporation sa paglabag sa Section 22 o 255 ng Tax Code. Kung maalala, inihain ng reklamo laban kay Reza dahil sa di umano'y kabiguan nitong mag-file at magpagbabayad ng buwis noong 2015. Alright, tatanggap tayo ng pagulat. Mula sa labas ng ating impilan, Senado, tiniyak sa AFP ang buong suporta ng mga senador na madagdagan ang pondo ng depensa ng bansa. DCWG Patrol Report! Si Zara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Zara, sa detalye. Kasamang Boyet, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang buong suporta ng mga senador na madagdagan ang bilyong-bilyong pisong pondo ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ni Zubiri na hiwalay din siyang makikipag-usap sa Philippine Coast Guard, Navy, Army at sa buong Armed Force para sa kanilang wish list upang matulungan pa sila sa kanilang operasyon. Giit ng senador, ginagawa lamang ng mga mambabatas ang kanilang trabaho at nararapat lamang na mabigyan ng dagdag na pondo ang hukbong sandatahan ng bansa. Samantala, pinangakuan din ni Zubiri na mabigyan ng dagdag na pondo ang Calayan Island na palaging tinatambayan ng mga barko ng China. Tiniyak ng senador na ang ilalaan na pondo ay gagamitin para sa pagtatayo ng mga pasilidad na kailangan ng mga residente sa Calayan tulad ng birthing centers, mga silid-aralan at munisipyo. Dagdag pa ni Zubiri, nais ng mataas na kapulungan na maramdaman ng mga residente sa West Philippine Sea na sila ay bahagi ng Republika ng Pilipinas. Ako si Zara May Laureño, nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Zara May Laureño. Hindi pa pinal at nasa pilot run pa rin ang single ticketing system ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila. Inihag ito ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Romando Artes sa isang press conference sa kanilang tanggapan. Ayon kay Artes, kasalukuyang inaayos ng Metro Manila Council ang ilang requirement para sa digital payment platforms upang maisakatuparan ang full implementation ng single ticketing system sa National Capital Region. Kasabay nito, nanawagan naman si MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga digital payment platforms na magkaroon ng unified ban sa lahat ng 17 government unit sa Metro Manila. Nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa dumaraming mga gaming site na illegal na gumagamit ng kanilang logo. Sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro H. Tenco na dapat maging mapagmatsyag ang publiko sa mga gaming site sa kanilang pinapasok. Magdudulot anya ito ng kapahamakan sa mga mamamayan kung saan magagamit ang kanilang mga personal at financial information. Dagdag pa nito na marami sa mga ito ang kanilang ipasara na, subalit may ilan ang nakagawa agad ng panibagong illegal na website. Mahigpit na rin ang ugnayan nila sa mga kapulisan, National Bureau of Investigation at Department of Information and Communication Technology para imbestigan at sampahan ng kaso ang sinumang nasa likod ng nasabing illegal na gaming site. DCWG Inarangkada na ngayong araw ng pamunuan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Batay sa pagtaya ng tanggapan, posibleng aabot sa 1.36 milyong na operator sa buong bansa ang makakatanggap ng subsidiya na idadaan sa pamamagitan ng digital platform. Nauna na nga sinabi ng LTFRB na ang paglalaan ng tulong para sa mga tsuper at operator ay upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod sa pagtaas sa presyo ng petrolyo sa bansa. Maaalalang nagtaas sa mga petroleum companies ng presyo ng kanilang mga panindigang petrolyo sa loob ng 10 magkakasunod na linggo. Maliban dito, malaki din umano ang posibilidad na maulit
ang pagtaas sa susunod na linggo dahil pa rin sa nagpapatuloy na paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. DZWG. Inanunsyo ng Australian Embassy sa Manila na mag-i-issue ito ng work and holiday visa para sa 200 Pilipinong edad, 18 hanggang 30 anyos kada taon na sisimulan sa 2024. Sa pamagitan ng nasabing visa, maaaring magkaroon ng panandali ang trabaho ang mga Pilipino sa Australia para makatulong na mabayaran ang kanilang holiday. Maaari ding makapag-aral ng hanggang 4 na buwan. Makapag-travel sa Australia ng maraming beses. Una rito, lumagda ang Pilipinas at Australia ng isang Memorandum of Understanding o MOU para sa work and holiday visa arrangement sa naging official visit ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Malacanang noong September 8. Sa ilalim ng MU o MOU, mabibigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikadong participant mula sa Australia at Pilipinas ng work and holiday visa na nagpapahintulot sa kanilang mamalagi at magtrabaho sa nasabing mga bansa sa loob ng isang taon. DZWG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa, Taiwan. Pinag-aaralan ng visa extension at shopping incentive para makaakit ng mga turistang Pinoy. DZWG. Patrol Report. Si Danz Guillermo ang magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Taiwan Tourism Board ang posibilidad na palawigin ang 14-day visa-free entry hanggang 2025 para sa mga turistang Pilipino. Ang nasabing hakbang ay magpapahintulot sa mga turista na manatili sa Taiwan nang walang visa. Ang Taiwan kasi ay isa sa mga pinakabinibisitang destinasyon ng mga dayuhang turista, kabilang ang mga Pilipino, kung saan inaasahan ng Taiwan Tourism Board na makakatanggap ng humigit kumulang 6 na milyong dayuhang turista, kabilang ang target na 225,000 Pilipinong turista bago matapos ang 2023. Ayon kay Emily Huang, Deputy Director ng Taiwan Tourism Bureau, kailangan lang umanong suriin ang posibilidad na pagpapalawig ng 14 na araw na visa-free stay na kung saan ang pinakamahalagang bagay ay ang tanggapin ang lahat ng mga bisita ng Pilipinas na pumunta sa Taiwan. Upang higit pang mahikayat ang mga turistang Pilipino na bumisita sa Taiwan, magsasagawa ang Taiwan Tourism Board ng raffle kung saan 5,000 new Taiwan dollars katumbas ng halos 9,000 piso. Ito si Danz Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danz Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayon pong araw ng Wednesday, September 13, 2023. Alright, so, at wala na po tayong magagawa kundi isara ang tabing ng ating pong palatuntunan. Ayan. At syempre, bago natin isara ang tabing ng ating palatuntunan, ay syempre ako po ay muna labis na nagpapasalamat sa inyong pong lahat, sa lahat po ng mga viewers ng DZWG, sa walang sawa pong pagtangkilik sa mga programa po dito sa DZWG. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bukas po ay meron pa rin naman ho tayo na magkikita. Magkikita pa rin naman ho tayo. Alright? So, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong
binigay na pagkakataon po sa inyong lingkod para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa inyo pong tiwala at pagkakataong ipinagkaloob na ito sa akin. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Distura. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. Sa ganitong oras po, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita po muli, magkapanooran. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ang DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.